Okay, so ito yung first cause, ano ha? Conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. You know, when spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, no? Weaponized official platforms to denigrate government, betrayed the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents. No? So let's see what he has been posting. Okay? So yan. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit tatlo lang, masaya na ako. Then you look at the pictures he is posting. Yung magawain ba yan ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya. Tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh. Di ba? Tinan niyo. Oh, next. Bakit may mo once month pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me eh. Personally So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Oh, next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala nyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba, kung sa rally lang, doon gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung ano. Oh. Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko, hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan niyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Eto nga tayo. Ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin niya ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers. Politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganon. Ha? Yun, nakikita nyo yan. Oh. Now, okay, nakakatawa. O, lagay mo na sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Kinausap namin ng nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata eh. Kung sana, sinuway na lang ng nanay at tumigil na sila at ilinagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakaka-insulto sa kababaihan natin, okay lang, papabayaan namin. Eh wala daw magagawa, but somebody has to discipline this boy. We cannot allow this to be propagated as if it is normal. Di ba? O next. Ito. A member shall act at all times in a manner that reflect credibility on the House. Ito ang kanya mga kwan eh. The use of official verified Facebook page to disparage government. Okay? Because, you know, in other countries, they will look at the official Facebook pages of legislators. You will get somebody from the United States, from Europe, people in the finance sector of their respective financial institutions. I-research nila yung Pilipinas. Ano ba yung mga congressmen sa Pilipinas? Lalabas yung mga sinasabi niya. So it causes damage, not just to the people around him, not just to his family, not just to his party. It causes damage to the country and the society as a whole. Oh. Tapos ito,
Good news, mapapalitan si Speaker Romualdez. This week, bad news, si Sandro ang magpapalit. What is this? Di ba? Yan ba matinong... Ewan ko, marami nag-aawat sa partido namin. Pero kami mga siguro may edad na kami talaga. We see trends in society. Kami, lahat kami dito na nandito ngayon nakikita ninyo. Mahaba na yung serbisyo namin sa gobyerno ko. May nakikita kayo dito sa entablado ito, na pwede niyong batikusin or you can criticize the behavior of any congressman here. These are the most upright congressmen that we have here in Congress. They're the most experienced. They're the most knowledgeable. Walang nakakasama dito sa mga katarantaduhan na pinag-uusapan ngayon. And all of us are unanimous. We have to define the standards of behavior that we can demand from different congressmen. Not just ourselves, but everybody. Okay? Oh, yan, no? Mga ganyan na klase. Then, ito, titirahin na yung mga individuals. Tirahin niya si Secretary Dizon, tirahin niya si Secretary John Vic, yung mga cabinet members. Alam niyo, ako, I am not always praising cabinet members, but I appreciate the effort that they put to their jobs. Okay? I criticize people, but I respect them for what they do. Ito, this is not respect. It is not even disrespect. You know, it is crazy. Alam mo 'yon, ha? Wala eh. Oh. Inosente daw siya. Imagine that. Wala naman hustisya dito. Ano naman ang kasalanan ni Secretary Remulla sa kanya? Hindi ba? Ituro nga niya kung anong magpapatunay diyan sa sinasabi niyang ganyan, tapos papabayaan na lang natin. Again, I remind you, this is his official Facebook. Congressman Barsaga nakalagay sa taas. Okay? Next. O yan. Mga ganyan. Sige, next. Alright. So, now, we're going into the third basis for our bringing this before the Ethics Committee. Every public official must act with justness and sincerity and refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Using of abusive and obscene language, undermining public trust, bawal yun. Content is posted with reckless contempt instead of sincerity in his sites. Fans cynicism and hostility instead of fostering trust. Alam mo, in a time of deep divisions in our country today, I think it is incumbent on all of us, to try to, pagsamahin na natin lahat. If we will need to be together in a crusade against corruption, great. Di ba? Hindi yun ang mga pakay dito di ba? Oh, mga ganyan. Imagine, Mayor Alice Go, alam naman natin, this is a Chinese plant, tapos is potentially a CC, but I still think she's cute. Ano yun? Tinitrivialize mo? Treason to the, being a traitor to the national government, papabayaan natin yan. Oh. Yan, no? Oh. Anyway, we will give you copies of this, so that makikita ninyo, ito kasi yung isasubmit namin sa Ethics Committee. Because this is our evidence. Okay? Let him explain it before the Ethics Committee. Na nagbibiro lang siya, na nagpapatawa lang siya. Whatever his explanation is. And again, even if I know, and many of us believe he is not well, we believe he still must be called account for his behavior because otherwise, then there will be a double standard. Di ba? There will be a standard for those that are not well, like him, and another standard for those like us who are well but will be held to account for this kind of behavior. One standard, everybody. If you're in Congress, you're presumed sound of mind. Di ba? Oh. So therefore, you must be willing to account for your actions. Next. Ito ngayon inciting to sedition. This is the other thing. Alam mo kami, maganda rin ito kasi madidefine natin mabuti. Siguro matagal nyo nang hindi naririnig ito Ako, nung nasa DILG ako, more than 15 years ago, this was very common, inciting to sedition. Maraming balik-balikan yan na ganyan. Okay? And you are in a position of authority, you need to judge. Okay? Because what is inciting to sedition against genuine opposition? Ganon Di ba? Yun ang mga kailangan pag-isipan dyan. Matagal na kasing hindi nagawa yan. Nung panahon ko, very clear kami. What is inciting to sedition? What is legitimate opposition? DILG ako. And I was implementing the interpretation during those days. Wala naman nagsabing hindi kami sumunod sa batas. Wala naman nagsabing we were unfair. No? Okay. Ito yan I think that
for us here in Congress, it is better that the Committee on Ethics and Privileges will tell us what is their take on what is inciting to sedition. And if it is, and if what this congressman is doing constitutes inciting to sedition, then they have to sanction the congressman, do whatever they think they should do with him. So ano yan? Okay, the application of this, that's the role, no? Yan, yung mga basahin nyo sa left side, that's what it is. The posts invite disaffection beyond mere insult, okay? Dangerous abuse of influence risking public distrust, okay? Oh. So, meron kaming, wag nyo sunugin ang House of Representatives bukas, may privilege speech pa ako sa Lunes. Okay. Nakakatawa, di ba? Kaya lang, this is said in the context of Nepal. Okay? It's said in the context of Nepal. And alam niyo yung nangyari sa Nepal. Sinunog yung House of Representatives. Di ba? O wag niyo munang gayahin yung Nepal kasi after Monday na lang. To me, that is inciting to something. Okay? O, next. Yan. Big protest. Never mind this, because it's just not true. Wala namang big. Nakita nyo naman kanina. Meron man na kayo nakitang big. O. Yan. Mga ganyan. Pero kung susunugin ang Kongreso, bigyan mo sana kami ng oras para evacuate yung mga workers at important documents doon. Paulit-ulit yung wag niyong sunugin ng Kongreso, you don't burn the... Parang pinapasok niya sa dialogue yung susunugin yung Kongreso. That, to me, is inciting to something. Di ba? If not sedition, he's inciting people to do something. And I think it constitutes, to a certain extent, inciting to sedition. Next. Mga ganyan. Okay? So, these are going to be our evidence. We will give you, DepSec dyan, we will give the media copies of this presentation. Para makikita ninyo. Now, kayo na magsabi kung kami, unreasonable kami or hindi. Kayo na magsabi if we are violating the rules on fair play. No? If we are being unfair to this congressman who is many people believe unwell. Okay? Again, I will repeat. We want to establish standards of behavior that will apply to everyone. And if you get to Congress, you are presumed to be sound of mind. Okay? And if you are not, then you should not be in Congress. Di ba? Okay? So, we will be filing this very soon, kami sa mga partido namin. The party leaders are here so that you can further discuss with them. Baka sabihin nyo, ako lang nagsasalita dito. Opinion ko lang ito. Hindi. You know, this is something we discussed at length. We continue to discuss it, you know. And we wish we didn't have to do this because we do not want to hurt the mother. Ayaw namin saktan kasi si Mayor Jenny. But, you know, siya na rin nagsasabi she cannot handle her son. And which is unfortunate kasi, you know, Pilipino tayo, you know, and we know that family is always a very, it's the strongest bond that we have in this world, no? So if the mother cannot deal with the son, you know, then maybe tayo, we help her deal with her son so that maybe he will be taught to, you know, be more sensible, no? And so again, sabi sa akin, patay ka sa Gen Z kasi nagta-trending yan ngayon. Yayariin ka sa social media. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, kasama sa trabaho 'yan. 'Di ba? Eh, handa na ako na, you know, kakawawain tayo sa social media eh. Noong nakaraan nga 80-20 nga 80 against 20 ko. Hindi ko naman pinapansin 'yon kasi bottom line, ang maghuhusga sa amin yung aming mga botante sa distrito. Kung sa tingin nila mali yung ginagawa namin, paalam naman nila sa amin eh. Pero kung, as I believe, no, tama yung ginagawa namin sa tingin nila, siguro naman, sasang-ayunan nila lahat ito at tutulungan pa rin nila tayo sa mga darating na panahon. Okay? So, yan ang aming pahayag sa inyo ngayong hapon. As we speak, you know, as I mentioned earlier, nagkakampanya si Congressman Barsaga yun. And people are polite, no, hindi naman siya tinatalikuran. But siyempre, nobody wants to be involved with this thing kasi it is just so not normal. Diba? It is not normal. I mean, anybody can run for the speakership even if he has no support. Diba? But with this kind of a background, this way of portraying yourself, this way of trying to propagate your message in order to get some kind of support, it is probably not the best thing to do in this Congress of ours, which we are trying to make
a body worthy of the people's trust. No? And we know how hard that's going to be, but we're not going to stop trying. So itong ginagawa namin dito is just an effort in the correct direction. Para kayo, sisingilin nyo rin kami later on. If we call these people, in particular si Congressman Barsaga, to account for his behavior